Kapag papunta ka naman ng south, ang mga kadrasang kinukuha namin, yung mga way din ng expressway mga park. Halimbawa, San Pedro, Binyan. Sinasabi ko na nga ba kahit hindi ko pa sinasabi. Walang booking dito. Bumaba na tayo mga parks sa may San Fernando, Pampanga na tayo. Time check mga parks, may nakuha kaming booking 3:58 PM. Kaso may problema, hindi sumasagot yung yung nag-book. Ito kung pick up namin, nakalagay dito 6 km. Pag pindot ko yung map, ayan nakalagay 6 km Ayan yung pick up, may daanan dito pa ganyan. Pero kapag minamap natin, di ko kasi alam Pampanga to, di ko kabisado yung mga kalsada rito Pag minap natin, ang lalabas sa kanya 25 kilometer. Ayan yung iikutin. Traffic pala mga pards. Nandito na kami sa may Pulilan Bridge. Ito palang tulay na to mga pards. May mga bahay pala sa ilalim yan dyan. Nung nag-deliver kami dyan, dun ko lang natuklasan. Dahil na yan Apalit, Pampanga na pala yan. Nag-deliver na kami dyan. Nagalit pa nga sa amin yung pinag-deliveran namin dyan Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 21 ngayon, 2024. Time check, 9:33 AM. First booking natin from Caligayahan, Novaliches, going to Angeles, Pampanga. Sa halagang 1,638. Ang layo ng pickup location ay 2.7 km. 1,000 kg to mga pards. Papunta na kami sa may pickup location. First booking natin, long drive tayo. Malamang sa alamang puno to mga pards kasi plastic bottle ng pipick-upin namin. Lagi kami nagpipick up dito sa may shop na to. Tignan natin kung makakakuha tayo ng pabalik mula ron sa may Angeles, Pampanga. Pagka ganitong bear months, siguro baka meron. Kapag ka normal days na pupunta kami sa Sambales, medyo magumal mga parts. Ngayon naalamin natin kung okay ba pagka bear months mag-pick up sa may Angeles, Pampanga. Malalaman natin ngayon mga parts kung okay ba doon. Maaga pa naman mga parts. Siguro makakuha pa tayo ng booking pabalik mula sa may Pampanga. Yung mga parts, pick up natin. Plastic bottle yan. Tayo na naman na mag-pick up. Wala nang iba. 1 liter clear. 1,000 pieces Oo. Ilang pieces ba isang ganito? 30 yata isang ganyan. 1,000 daw yan. 1,000 pieces. Kada. 40 pieces. Mga konti lang ata. Palit natin sa bayan Doon na lang, sa labas sir. Okay, picture. Sige tayo, sara na. Ganito kadalasan mga pards kapag kay lalamove. Pag naghahanap ka ng kasabay na papunta kung saan yung drop off mo nang nakuha mong booking, walang lumalabas. Puro papuntang south San Pedro, Las Piñas, Muntinlupa, Bacoor. Wala kaya nahihirapan tayong kumuha ng kasabay. Madalas ganyan parang sinasadya yata nilalamove na hindi tayo bigyan ng booking na kasabay Ayan, Maragondon Caloocan North to Maragondon, Cavite yan 600 kg, 1.5. Kanina pa kami nag-aabang walang makuwang kasabay. Mauubos yung oras mo dito kaabang. Nakakaisang oras kalahati na kami nag-aabang, wala pa rin kami nakukuha. Lalamove, ano mo na to? Alis na kami, ayaw pa magbigay. Magbigay ka na papuntang Pampanga. Kahit Bulacan, yung malapit sa Pampanga, Apalit. Kahit papuntang Tarlac, papuntang Pangasinan, papuntang Baguio, magbigay ka na. Baguio? Baguio? Diretso na natin to mga pards. Bahala na Diyos na in-check kung kikita ka to o hindi. Ang importante, mahalaga, nauubos na naman yung oras dating kaabang Diretso na natin to para maaga tayo makarating doon. Makakuha pa tayo ng booking pabalik. Ayos na yun, kung bahala na. Mindanao Avenue entrance tayo pumasok mga parts ng NLEX. Dito tayo dadaan, cast lane tayo. Wala tayong, may RFID tayo pero walang laman, may utang pa Kaya mas maganda rin yung sa cast lane dumaan kasi may resibo dito. Pag sa RFID ka dadaan, walang resibo. Pag naghanap yung customer ng resibo, wala tayong makapakita. Pag sa RFID tayo dadaan, kaya cast lane lang para may bibigay tayong resibo po kapag naghanap. Minsan kasi kapag company, hindi nagbabayad pagka walang resibo. Kasi hindi raw nila marere-reimburse yun. Kaya mas maganda na yung may resibo tayo para sigurado. 74 plus 1. Unang bayad to, tapos paglabas may babayaran ulit mga parts. Na hindi lang pala ako
Bagong resibo. Shoutout nga pala mga pards kay Jerwin Hunyo. Nag-chat siya sa akin sa may Facebook page ko. Ang tanong niya kung pwede daw ba gamitin yung account ng iba. Hindi niya pangalan mga pards yung account na gagamitin niya. Pwede daw ba bumiyahe kay Lalamove? Kasi mga pards yung account niya, pangalan ng kapatid niya. Pati yung sasakyan na gagamitin niya sa kapatid niya rin na yun ang bumibiyahe. Ngayon, yung sasakyan daw nasa kanya na. Siya na raw ang bibiyahe. Ang problema lang, hindi niya raw pangalan yung account kundi sa kapatid niya. Para sa akin mga pards, pwede naman yun. Kasi yung ibang Lalamove driver nga, nakiki-boundary lang. Yung account na gamit nila sa may-ari ng sasakyan, yung operator nila. Kaya minsan kakakwentuhan ko sila, ang sinasabi nila, ibang pangalan daw yung gamit nila kundi yung operator daw nila. Kaya pwede yun mga pards, tapos lalong-lalo na sa'yo, yung account na gamit mo, pangalan pa ng kapatid mo, kapelyedo mo. Kung sakaling tatanungin ka ng client natin, pwede mong sabihin na yung may-ari ng account, kapatid mo. Kasi sa kanya yung sasakyan, mo nakikilabas ka lang. Pwede mo rin idahilan yung ganun. Marami naman iba dyan mga parts lumalabas kay Lalamove na hindi nila pangalan yung account kasi nakiki-boundary lang sila. Kaya payo ko sa'yo parts, Jerwin, pwede yun. Basta ipapaliwanag mo lang ng maayos sa client mo kung bakit hindi mo pangalan yung account na gamit mo. Mukhang maganda yung kalsada ng NLEX ngayon mga parts. Mula rito sa Valenzuela hanggang makarating na ng Angeles. Kulay blue sa map. Ibig sabihin walang traffic. Mabilis lang tayo makarating sa pupuntahan natin, sa drop-off location natin. Sana makakuha agad kami ng pabalik ng Metro Manila. Kahit saan, kahit papuntang south. Basta maganda yung pamasahe, lalaban tayo ngayon. Kasi namimiss namin ni tatay bumiyahe ng malayuan Sawa na kami pa kakalibot-libot dyan sa Metro Manila. Traffic! Kaya lalayo muna tayo ngayon. Magpapakalayo-layo tayo. Magre-relax tayo. I-relax ko yung isip ni tatay para makakita naman siya ng mga magagandang view. Yung ibang lugar naman. Hindi yung puro na lang usok sa Metro Manila sinasagap niya doon. Oo nga pala mga parts, hindi ko pala nabanggit sa inyo yung ilang kilometer yung layo ng drop-off location natin. Mula rin sa may pick-up location namin kanina hanggang sa may drop-off location natin sa may Angeles, Pampanga. Ang layo ng drop-off location natin ay 85 kilometer. Medyo malayo yun mga parts, pero okay lang kasi expressway naman ang daan natin kaya mabilis lang tayo makakarating sa drop-off location natin. Kung minsan ganito yung pinipili ko talaga. Kanina may mga lumabas na papuntang Nueva Ecija tapos papunta mga Cabanatuan. Hindi ko kinukuha yan mga parts kasi ang way niyan, bayan-bayan ang dadaanan mo dyan sa service road ang daan yan. Hindi kagaya ng kukuha ka ng mga parting Pampanga, Tarlac, Pangasinan, yan. Ang daan mo niyan, expressway. Mabilis ka makakarating sa drop-off location mo. Pagka ganon, mga way ng Cabanatuan, Santiago, Vizcaya, Nueva Ecija, minsan pinag-iisipan ko kunin yan mga parts depende na lang pagka malaki yung booking. Yan, nilalabanan natin. Pero pag sakto lang yung booking niya, regular lang, medyo talo tayo dyan kasi matraffic dyan Bawat bayan yan, dadaanan mo. Matraffic sa mga dadaanan mo na papuntang drop-off mo. Kaya medyo malulugi tayo dyan matatagalan tayo, maubos ang oras natin dyan. Tapos kakain din ng diesel yan kasi matatraffic ka. Lalo na matigat pa yung dala mo, puno. Yun, doon tayo matatalo pagka ganyan. Kapag papunta ka naman ng south, ang mga kadrasang kinukuha namin, yung mga way din ng expressway mga part. Halimbawa, San Pedro, Binyan, yan, Cabuyao, Santa Rosa, Calamba, tapos Santo Tomas, Lipa. Yan, basta yung malapit siya sa expressway kasi madali ka makakapag-deliver doon dahil expressway ang daan mo. Yun lang, magiging problema mo na yung pabalik kasi baka mag-service road ka na, medyo makati rin yung babayaran natin pag nag-expressway tayo pabalik Pero kung swertein ka naman, makakuha ka ng pabalik, expressway pa rin ang dadaanan natin kasi may sasagot na ng expressway natin pabalik dahil meron tayo daladalang bukid. Ganun ang diskarte ko mga parts. Pagka gusto kong lumayo, gusto kong pumunta ng probinsya, kumuha tayo ng booking na papunta probinsya, yung malapit sa expressway yung pagdideliveran natin para madali tayo makakapunta sa drop-off location natin. Yun ang diskarte namin ni tatay pagka gusto namin lumayo ng probinsya. Alas 12 na mga parts, break time muna kami ni tatay, kakain muna kami. Dito tayo sa may Shell, Balagtas. Dito tayo pa parking para kumain. Traffic pala mga pards. Nandito na kami sa may Pulilan Bridge. Ito yung pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Alam nyo ba mga pards, yung itlog, pag sampan nyo rito, pag dinaan nyo rito, pagdating dun sa dulo ng tulay, pagbaba nyo, ebon na. Ebon na siya. Alam na kung bakit. Kasi nung araw, meron taga San Fernando, Pampanga. Lumuwas siya ng Bulacan, bumili siya ng itlog. Dinaan niya sa tulay na to mga pards. Sa sobrang haba na itong tulay na to,
Pagdating na ron sa may Pampanga, ebon na, yung dala niyang itlog. Kaya tinawag nila yung itlog dun sa may Pampanga ng ebon. Alam nyo, sino kwento sa akin yan? Oh, nung bata ako, paniwala ko. Eh, nagkwento sa akin yan, oh, tatay. Uwi kami ng Tarlac, dumadaan kami doon, naka-jeep kami. Kwento sa akin ni tatay yun eh, yung storya na yun eh. Nung maliit ako, paniwala niya ako eh. Scam pala. Ito palang tulay na to mga pards. May mga bahay pala sa ilalim yan dyan. Doon ko lang natuklasan. Dahil ano na yan eh, Apalit, Pampanga na pala yan. Nag-deliver na kami dyan. Nagalit pa nga sa amin yung pinag-deliveran namin dyan eh. Kasi yung drop off namin, nag-deliver namin sabon. Pagdating namin doon, convenience store yung shop eh. Yung shop nila. Ngayon, hindi muna namin binaba yung box ng sabon. Kasi nga, walang buwat eh. Dumating yung lalaki. Bigla nagsalita, ano ba? Bubuwat ba kayo o hindi? Gumanon. Siyempre, parang mapipikon tayo, parang ginagawa tayong utusan eh. Tapos sinabi ko, sir, wala po kasi buwat yung booking nyo. Lumapit yung asawa yung babae. Parang narinig yan, taas kasi ng boss yung asawa niya. Tapos sinabi niya, sir, pakibuhat na lang sir, pakitulungan na lang po yung asawa ko. Bibigyan ko na lang kayo ng soft drinks tsaka tinapay, sabi niya. Kung marunong ba siya makiusap mga pards, kung sinabi na, sir, ba pwedeng pakitulungan naman ako, ibaba lang itong mga sabon. Mabigat kasi yung sabon mga pards, box eh. Kaya hinihintay namin siya na magsalita. Akaso, yung pagkakaihintro niya, pangit, pasigaw, nagalit agad siya. Kung makikiusap siya ng maayos sa amin, sir, baka pwedeng pakitulungan kami. Bakit hindi, di ba? Kahit ayaw namin, baka tulungan namin siya, di ba? Nasa ano naman yan eh, magandang pakiusapan. Kay Sir Ricky po. Yes, sir. Di matagal sir eh, yung takip. Yes, sir. Ano sir eh? Nag-NLEX kami, 74 tsaka 252. Yung yung toll gate. Toll gate. Ito yung booking. Ito lahat. Total yan. Pati 1964 sir. Pati yung toll. Pagdating ka matatabas. Ayun. Naubos ng mga puro lalam ganina pa eh. Sige, salamat sir. Thank you Okay. Ito, puro ya. 70, 80. Ay, sige. Salamat sir Meron tip tayo na 240 mga pards. Nagpasobra si sir. Dumating kami mga pards ng 1:45 PM. Mga 1:51 na eh. Mag-aalas 2 na ng hapon. Habang kami ng booking ngayon dito sa May Angeles. Tignan natin kung makakakuha tayo ng second booking. Ha! Sana makakuha pa tayo. Maaga pa naman eh. Ito yung nahabol namin eh. Maaga makarating dito para may booking pa. Kasi pag hapon na or alas 6, 50-50 na tayo niyan na makakuha ng pabalik. Date ko kayo mga pards pag meron na tayong second booking. Sayang may lumabas. Angeles to Paranaque, pooling booking 1,554. Nag-leave disorder tayo. Lintik lang walang ganti. Alam niya. Sa Manila wala tayong leave disorder. Dito nag-leave disorder tayo. Dito ba tayo dumaan tayo? No? Dito ba tayo dumaan? Hindi, nag-gate nga tayo eh. Sinasabi ko na nga ba eh, kahit hindi ko pa sinasabi. Walang booking dito. Bumaba na tayo mga pards sa may San Fernando, Pampanga na tayo. Time check tayo, 2:42 PM. Nakaka 42 minutes na kami nag-aabang, wala pa rin kami nakukuha ang booking. May lumabas kanina, hindi natin nakuha eh. Hindi sa amin binigay kasi malalayo yung mga pick-up. Time check mga pards, may nakuha kaming booking 3:58 PM. Kaso may problema, hindi sumasagot yung yung nag-book. Ito kung pick-up namin, nakalagay dito 6 km. Tapos pag pindot ko yung map, ayan nakalagay 6 km Yan yung pick-up. May daanan dito pa ganyan. Pero kapag minamap natin, di ko kasi alam to eh, Pampanga to, di ko kabisado yung mga kalsada rito eh. Pag minap natin, ang lalabas sa kanya, 25 km. Ayan yung iikutin. Pero pagka sa may map niya dito, pag ganun lang may dadaanan dito sa may, kasi ilog to eh. Hindi ko alam kung may tuloy. Pag sa map, walang tuloy na nakalagay eh. Pero doon malapit lang kung kasi ikutin mo pag ganun pards eh. Bago ka makarating. Ikinokontak ko yung pickup, hindi sinasagot yung tawag para itatanong ko sana
kung may daan doon. Baka mamaya walang daanan, di babaybay natin itong 25 kilometer, ang layo niyan. Tapos pagdating doon, wala naman pala, may pick upin dahil baka cancel. Time check mga pard, 4:37 PM. Yung kaninang sinabi ko sa inyong booking na nakuha namin, itutuloy na namin kasi nakausap na namin yung pick up location. From Bacolor going to Pasig sa halagang 1,590. Ang layo ng pick up location ay 23 km. Papunta na kami sa may pick up location, 1,000 kg to mga pard. Wala kami makuha ibang booking kaya pinagtiyagaan na namin. Ano naman yung daanan namin mga pard, papunta rito sa may Porac, Pampanga. Ayan oh, kabundukan na to eh. Ang layo, di ko alam kung may daanan kasi 6 km ang tinuturo nila Lalamove. Di naman natin alam, baka mamaya mali yun eh. Wala mga pards, yung pupuntahan natin lahar. Tapos yung dadaanan namin may sapa na puro lahar eh. Nabalaho na nga isang truck eh. Di na kami makakadaan doon. Naligaw kami. Punta kami sa may sapa. Puro lahar yan na punta namin. Importante masasakay natin lahat yan. Yun na ba? Okay mga pards, na-pick up na natin yung second booking natin. Ito na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 80 km. Alright, let's go! Boss, para alis malapit po. Patras dito? Oh, yan. Ito sir, ano sir? Ibabayaran dito si Kuwente par dito. Okay na sir? Okay, salamat sir. Bali 10:30 ng gabi namin natapos yung last booking namin at nakadalawang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,743. Pagkatapos nakakuha kami ng 390 na tip mga pards, 240 nung first booking tapos 150 nung second booking, kaya naka 390 kami na tip. Tapos i-add natin sa may 2,743, sabihin na natin naka 3,100 tayo. Pagkatapos bawasan naman natin ng pan-diesel at pangkain. Yung diesel namin mga parts ay 1,100 tapos 200 na pangkain, bale 1,300. 3,100 minus 1,300 equals 1,800. Ayun mga parts, naka 1,800 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove. Ayun mga parts, yung stat natin. Bali 4 na araw kaming di nakabiyahe dyan kasi may nilakad ako.